sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras very merciful. Bishop Joel Porlares, alas 8:12. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Naku mga brethren, abay si birthday boy. Abay hindi na pala in-extend ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Yung rekomendasyon ni DILG Secretary John Vic Remulla na ma-extend pa sana ang term ni birthday boy Police Brigadier General Hansel Marantan ng PNP Region 4A. Ayan. Kasi birthday niya ngayon ha? About 56 na ka pala, Kuyang Hansel, ha? Ayan. Kung hindi siya ma-extend, abay Kuyang Teddy Kahalaw, abay Kuyang Ed Tolentino, ha? Ayan, Worshipful Master Rolly Masangkay. Abay, di gawin nating jail warden na lang itong si Jan Hansel Marantan. Ay, jail warden tuloy. Junior warden pala, hindi jail warden, ha? Abay, junior warden na ng Chodoro Macalao Lads, Masonic Lads 136. Here comes the sun, here comes the sun. I say it's alright. Little darling. Ayan, nagpapakita na ang araw, ha? Abay, kagabi hanggang kanina madaling araw umuulan po ang ilang bahagi ng Metro Manila. Pero ngayon kung kailan nag-suspend ng classes, ha? Sa maraming lugar dito sa Metro Manila ay eto, papakita na ang araw. Ayan. Sa bagay, tama lang, ha? Ayan. Pero alam po niyo mahabigan dapat alerto pa rin tayo, ha? Dahil kahit papalabas na ang bagyong pero signal number 2 pa ha? May mga lugar pa malo na sa Northern Luzon na signal number 2, di ba? Tulad ng Batanes. Ayan. Yan sa Northern Luzon, Cagayan Valley. Northern Luzon. Kaya ingat-ingat pa rin po at syempre dito sa Metro Manila sa mga pag-ulan po, ha? Bumabaha. Alin ba ang mga suspended na classes ngayon? Of course, sa Maynila, ha? Kaya lang Yorme, hanggang high school lang, ha? Caloocan, all levels. Valenzuela, all levels. Las Piñas, all levels sa public and private. Abay, Quezon City, Mandaluyong, Marikina, all levels. San Juan, all levels. Nabotas hanggang senior high. Muntinlupa, ayan. All levels sa public and private. Parañaque, ganun din. Public and private. Suspended ang classes at Pasay. Ano daw, ha? Ang tawag niyan, Zoom. At Pateros, kinder hanggang senior high. Private and public suspended ang classes. Pero hindi po suspended, Attorney Sal, ha? Yan. Ang bangayan po ng mga taga-prosecution at defense. Aba, talagang blooming naman itong si Attorney Zuleika. Ayan.
Attorney Zuleika Lopez, ano ha? May nagpunta sa Senado kahapon. Pero itong si Attorney Sal Panelo, ang dating Chief Legal Counsel ng dating Pangulong Digong Duterte, na always present sa impeachment trial, ha? Abay, umaalma dahil ang sabi po, ang observation ni Attorney Sal Panelo, ha? Abay, ang impeachment trial parang nagiging propaganda proceeding na raw, hindi na judicial process, ha? So, ano kaya ang plano ngayon ng mga taga-defense? Ayan. Lalo't sabi ni Zuleika kahapon Attorney Sal, abangan daw ang Super Typhoon Inday. Sabi naman ito si Congressman Ortega, ha? Abay, abangan nila ang pasabog namin. Hala 5-star. 5-star para mahina yata. Secretary Salvador Panelo, sir. Magandang umaga po sa inyo, Attorney. Secretary, good morning. Ayan na. Attorney Sal, ayan na. Bakit inaalma mo na para bang nagiging propaganda proceeding ang impeachment trial? Bakit ano ba inyo napapansin habang araw-araw nakita po namin kayo nanonood dyan sa Senado? Kasi kung matatanda mo, yung abogado ng prosecution, sa halip na ipresenta agad yung testigo, nag-deliver pa siya ng speech. At ino-object ka naman, pero ito naman presiding officer, sa halip na i-grant yung objection. Ito inayagan pa magsalita at sinabi niya na, pakinggan ko muna. Siyempre, pag pinakinggan mo, lahat ng buong bansa ay nakikinig. At kahit na strike out mo yan, useless. Dahil narinig na. Kaya nagkaroon ng propaganda. Ngayon, nung ma-realize niya na mali siya, binigay niya na rin yung kabila. So, anong nangyari? Propaganda as against propaganda. Ayan ang problema pag ang presiding officer either hindi marunong mag-preside or inilalabas niya ang kulay niya ng maaga pa. Pero ano sa observation mo? May pagkiling ba? Hindi ba fair? Hindi marunong? Pero ang sabi, magaling daw na presiding officer si Senator Cheese. Both siguro ang ginagawa niya. Kasi yung mga ganong ruling hindi na, isa pa, hindi pa pwedeng limitahan ang mga judges. Sila'y collegiate body. Hindi ba ang Supreme Court collegiate din? Ang sandigan ba ganun din. Opo. Pero nakita mo bang limitahan ang pagtatanong ng isa sa mga justices sa dalawang hukuman na binanggit ko? Umaabot pa nga yan ng kalahating oras, hanggang isang oras magtatanong. Kasi mahalaga yun na magtanong sila. Kahit na anong tanongin nila, hindi pa pwede sa nila. Hindi ka pa pwede magtanong na makikitang violation or depression. Hindi. Kahit sa loob ng hukumang, totoong hukuman, nangyayari yan. Kasi ang judge, gusto niya magtanong ng anong mambagay para makita niya katotohanan. Kaya dapat walang limit ang mga justices. Ayan na. Otherwise, useless ang nyo. Can you imagine 2 minutes ang pagtatanong mo? Paano mo may tatanong gusto mo itanong? Saka ililimit pa. Hindi ka pa pwede magtanong. Kagaya ng Ontiveros. Binabanatan rin si Ontiveros, mo, I disagree with this senator many times over. Pero yung ginawa niya doon na magtanong, teka muna, hindi niya naman naprubahan yung merong contract to assassinate. Ano ba yung pinipresenta niyo? Yan ba nagpapatunay na merong grave threats? O yan maling asa lang ng vice presidente? Tapos kinakontra na, tama yung tanong niyang yun. Talagang dapat na, yun ang tanong. Tinuloy. Isa pa, bakit magpipresenta itong prosecution ng testigo para patunayan na nangyari yung press conference? Wala naman nagki-question dun Admitted nga yun Bakit mo pa i-authenticate? It's a waste of time. So, Meron mo ilang oras, 4 na oras. Wala naman saysay. At saka isa pa, nung prinisinta niya, lalo magkakaproblema. Kasi, unang-una, wala na nga saysay yung authentication. So, wala naman nag-question. Pangalawa, nung pinasok niya yung investigasyon, nagkaletse-letse tuloy siya. Nakita tuloy na mababaw yung investigasyon, hindi ginawa niya dapat na pag-iimbestiga.
O, di lalong napasama ang prosecution. Attorney Sal, ang gusto yata kasi na impeachment court ay i-shorten yung mga proceedings. Baka abutin ng siyam-siyam, baka abutin ng Pasko hanggang New Year itong impeachment trial ni VP Sara. Hindi po pwedeng paiksin ng impeachment court. And for that matter, any court proceedings, kailangan sundin mo yung rules. Hindi mo pwedeng i-shorten mo yung pagko-cross-examination o pagbigay ng direct examination. Gusto mong makita katotohanan. Paano mo makita katotohanan kung isi-shortcut mo yan? Ayan, oo. Bakit ba sila nagmamadali? So anyway, Attorney Sal, hindi ba kayo nagbibigay ng legal advice din sa panig ng defense? Hindi. Alam mo, mas maganda yung nasa gitna ka para nakikita mo yung dalawang panig at magbibigay ka ng obserbasyon sa kanila. Ayan. So, ano ang gagawin nyo ngayon para maging, kung sa tingin nyo ay hindi fair, ano ang may isasuggest na may mumungkahi sa impeachment court? Number one, ang suggestion ko dyan sa presiding officer, huwag siyang maging bias. Kailangan mag-aral siyang mabuti sa pagpapreside. Kailangan hanapin niya yung katotohanan. Pangatlo, tanggalin niyo na yung rules na 2 minutes. Kalokohan yan. Hindi mo makikita ang katotohanan sa 2 minutes. So sa tingin nyo, para na nyo, Attorney... Pangatlo, yes, sir. pwede ba yung prosecution lawyer, tigilan mo na yung grandstanding mo, pambira itong mga abogado. Talibasa kasi ngayon lang yata sila na televise. Kaya lahat ng mga objection na wala namang katuturan, pati pag direct examination niya, pinahahaba niya, pwede namang shortcut. Ayan, So sa inyong pananaw ba, pagtingin na Secretary Sal ay may pagka-bias ang presiding officer, Senator Chis Escudero? Obvious naman yun eh. Kasi wala rin siyang ginawa, kundi i-overrule ng mga objection ng defense. Ayan na. So hindi At mga alam mo, pag pinayagan mo na mag-i-speech ka dyan, sinisira mo ang integridad ng proceeding. Kasi hindi naman ganun ang pamamaraan ng pagpruba ng isang kaso. Hindi sa pamamagitan ng testigo, hindi sa pamamagitan ng mga talumpati ng mga abogado. Ayan na. So, ano nga may sasuggest sa panig ng prosecution, ng defense, para makontra itong mga ganitong, sabi mo nga, grandstanding sa panig ng prosecution, attorney? Nasa presiding officer yan, hindi yan nasa defense. Kasi the defense is correctly objecting to this this manner of proving their case through speeches. Ayan, sabi naman nung iba, ba't masyado maraming objection ang defense? Hindi. Ang pag-o-object, syempre, depende yan kung nilalabag mo ang rules on the direct examination being conducted by the prosecution. The same manner that the prosecution can object doon sa kung mali naman ang pamamaraan ng pagko-cross-examine ng isa. Ang sabi ng mga observers sa Attorney Sal ay nakalamang daw po so far sa 3 days na impeachment trial, lamang daw po ang prosecution. Ano sa tingin po ninyo? Mario, una nga, yung testigo nila, useless nga yung testigo eh. Bakit mo i-authenticate ang isang bagay na hindi naman kinikastyon? Pangalawa, nagkalat siya dun sa investigasyon. Hindi ba, yung isang punto ng unang-una sabi niya, tinanong mo ba yung PSG tungkol sa ito ba, threat sa kanila? Hindi raw. Madaling sabi, mababaw ang investigation. Pangalawa, inipresenta siya ng expert, Jesus Mario Joseph naman, 2 linggo lang. Pangatlo, ito natatanda mo si Danny Ponce Enrile? Senator Enrile, Alright. Chief Presidential Legal Counsel siya. Siyang pumalit sa akin eh. Alam mo, nung una pa lang salita ni Inday Sara, nagbigay na ako ng payag. Sabi ko, walang grave threat kasi conditional yan. Hypothetical pa kung mapatay siya. Madalit sabi. Anong sabi ni Johnny Ponce Enrile nung tinanong siya, anong tingin niyo ba, may grave threat? There is no threat in the statements of VP Sara. Ibig sabihin,
mismo ang abogado na naggobyerno nagsasabing walang threat. Bakit nila pinupursigan? Well, there is only one reason. At talagang gusto niya lang siraan, i-obliterate si Inday Sara at ma-disqualify, i-convict niyo. Yan lang naman ang kanilang layunin. Wala namang iba. Pero matindi kasi yung papahayag ng Vice President na papatayin ang Presidente, First Lady at Speaker at sabihin, no joke, no joke. Teka muna, titingnan mo kasi yung context, yun ay sagot sa vlogger. Nang tanong, nanganib ang buhay mo. Mukhang talagang tinutugis ka ng mga nasa kapangyarihan. Ang sagot niya, ano ba ang sagot niya? Sabi niya, ka mag-alala. Pag ako pinatay nila, itong gagawin ko. O madalit sabi, nagsusumbong siya sa bayan na ang kanyang buhay ay nanganganib at kung siya'y patayin, kung maaari lang, ang sabi niya sa mga kababayan niya, in effect, ipagiganti niyo ako, bigyan niyo ako ng katarungan. Ito pong tatlong ito ang sa aking pananaw, ang magiging dahilan ng aking pagkapatay. Walang anong masama doon. Nagsusumbong nga siya sa bayan Kasi nakikita niya talaga nanganib. Pero mo, sinosurveillance ka, sinusundan ka, tapos ang pamilya mo, pinutugis, pati yung mga staff, pinapakulong. Makikita mo na talaga nanganganib ang buhay niya. Sa bagay, medyo may issue nga doon dahil parang tipong conditional dahil kung pinatay nila ako, mapatay nila ako, doon lamang uubra yung magte-take effect yung threat. Parang nga gano'n, ipaghiganti nyo ako. Exactly. Kumbaga, it's a threat from the great. Nasaan yung bantay? Patay na. Ayan na. So sa ganitong takbo ng hearing, Attorney Sal, ayan na. Abay, ano sa tingin nyo? Ayan na. Ipagpapatuloy pa ba ng defense? Ano ang gagawin ng Vice Presidente? Ayan na, hindi ba siya... Unang-una, mulat sa poll, sinasabi ko na walang batayan lahat ng kanilang mga articles of impeachment. Pangalawa, ang nag-aakusa, kailangan sila magproba. Kaya yung pinipilit nilang papuntahin si Inday Sara, mali yun. The Constitution says you're presumed innocent unless proven guilty by those who accuse you. Kaya bakit nila pipilitin si Inday Sara dyan? Hindi nga siya kailangan magpresenta ng ebidensya. Kailangan ang prosecution magpresenta. Sa ngayon, wala nga nang pinipresenta. Nag-aanap pa nga, Tamadeo, bakit inuna nila yung number 4? Kasi yung 1, 2, 3, wala pa silang ebidensya. Nag-aanap pa sila ng ebidensya para nang ginawa nila sa Committee on Justice. Yan ba? Ang sinasabi ng prosecution na baka daw masyadong damaging sa Vice President yung tax records naman na ilalabas yung SALN, Attorney Panelo, sir. Ano sa palagay po ninyo dyan? Alam mo, kung anong nakalagay sa SALN, ikaw, Deo, kung maglalagay ng isang bagay na hindi mo pwedeng i-justify, hindi mo na ilalagay sa SALN yan. Ibig sabihin, kung anong nakalagay doon ng mga assets mo, you can justify that. In other words, legitimate yan. Otherwise, hindi mo ilalagay yan. So, what are they talking about? Ayan. Anyway, so, Attorney, ano ang mangyayari ngayon? Ang Vice Presidente ba sa tingin nyo hindi haharap sa impeachment? Hindi kailangan humarap kasi nga, sila magproba yung prosecution. He doesn't even have to present any evidence. Doon pala nga, hindi ba? Sinasabi na, sagutin mo. Sinagot na nga kayo ng mga abogado At sinasabi ng mga abogado, wala naman kayong wala naman kayong actually alternate facts alleging na kailangan namin sagutin. Probahan nyo na lang dyan sa trial. At nulunod kami, makikinig. Kung may nakita kaming dapat magpresenta ng ebidensya, presenta kami. Nakala mo din, hindi mo man napansin. Ang dami nilang testigo. Pero, yung defense, kinuha rin yung testigo nila. Anong ibig sabihin nun? Can you imagine you're adapting the witnesses of the prosecution? Ibig sabihin, yung mga testigo mo, hindi makakatulong sa'yo kasi testigo rin namin yan against you.
Actually, maraming ang nagdedebate dyan sa isyong yan, Atty. Panelo, sir, dahil ba't daw pinayagan pa ng defense na i-cross-examine itong si Kalilong, yung NBI agent? Lalo daw nadidiin ang Vice President dahil paulit-ulit daw po yung pag-play ng kanyang sinasabing threat. Hindi. Kailangan kasi titingnan mo yung context ng mga sinabi ng presidente. Hindi ka pwedeng papakinggan mo lang siya. Kaya tingnan mo, bakit niya ba sinabi yun? Tsaka gaya ng sinabi ko, wala nang threat kasi conditional nga eh. So yun din ini-emphasize ng defense kahapon. Oho. Tama naman yun eh. Si mismong abogado ng gobyerno, si Janet Paul Civil, sinasabi ng walang threat eh. Ba't ba pinagpipilitan nila? Ayan. At ba't nga pala di kayo kasama sa defense panel? Akala namin kasama kayo dyan. Hindi. Kalabisan na sumama pa ako sa mga Duterte. Dati na ako nag-aabogado, mayor pa lang yung presidente, abogado na ako. Alam mo, Leo, mas maganda na dyan ka sa gitna para nakikita mo yung dalawang panig. Para nakakabigay ka ng mga pahayag mo patay sa pinag-aralan mo bilang abogado. Para makatulong sa bayan. Doon sa mga nanonood. So, sa tingin niyo tama lang ang ginagawa ng defense panel, attorney? So far, yes. So far, ayan. Okay, Attorney Sal, maraming Sal po sa mga paliwanag. Thank you. At alam ko, bibiyahe daw kayo ng Cagayan de Oro. Ba't ano meron sa Cagayan de Oro? Meron ka akong mga speaking engagement. Okay, Attorney Sal, Secretary, maraming salamat. Teka muna, ano nga pala ang latest sa dating Pangulong Digong? Kumusta ang health niya? Di ba sabi nung anak na bumisita, okay naman daw. Pero kahit ano sabihin mo, okay, yung presidente may sakit, anak, isa, malungkot. Kaya siyempre, hindi maganda. After nearest you, to fasten your seatbelt, push the ends together. To tighten, pull loose end of the strap. Nasa aeroplano ka na ba, Secretary? Nasa airport ka na ba? Nasa Aeroplano. Salamat. Okay. Secretary, sir, maraming salamat. Good morning. Thank you. Happy trip. If you are with an infant, Thank you. Thank you very much, sir. Daming bayan. Attorney Salvador Panelo, dating Presidential Legal Counsel ng dating Pangulong Digong Duterte. Daming bayan. Yan po ang panig, pahayag ni Secretary Panelo bilang depensa naman sa defense panel. Ayan, alam po yung mahabigan ni tayo mga laymen na pagkausap natin yung kabila, sila ang panalo. Ayan, sa bagay ganyan yata mga lawyers talaga eh. Siyempre, ano man ang mangyari, sasabihin mo, nakakalamang ka. Ayan, anyway, bayan na ang magdedesisyon dyan. At kung sa tingin nila, abay bias si Presiding Officer Chis Escudero, abay siguro yan ang oobserbahan natin. Bias nga ba ang Presiding Officer, Senator Chis Escudero, o siya ay parehas lang? Daming bayan. Fair ang ginagawang pagpe-preside sa impeachment trial. Babalikan po natin lang pang mga reports. Sandali lamang, Let Narciso, ano bang schedule ng Pangulong Marcos ngayon? Pero teka muna, ha? Dr. Minggita Padilla, yung aking favorite secretary, ay naoperahan pala. Get well soon, secretary, ha? Ayan. Ayaw naman nating may masamang mangyari sa kanya, Pero siya daw po ay nakasiklib. Apo Undersecretary Albert Domingo. Ayan. Tama ba, Icho? Ha? Ayan. Nagkaroon ng operation ang Secretary Herbosa. Ni-replacement daw po, mga kuya, mga ateng. Ha? Allah, kaliwat ka ng tuhod. Abay, medyo mabigat yan, ha? Ayan, si Secretary Ted Herbosa kasi medyo, overweight kaya ta, Secretary. Ayan, sabay para lang tayo ng overweight, ha? Abay, ingatan niyo po ang iyong health. Ayan. Okay, siguro kailangan
wag sasakay sa mga SUV na matataas, ha? Dapat yung mababa, ayan, para hindi kayo mahirapang umakyat at bumaba sa inyong sasakyan. Damdamin Bayan. Saan ba naoperahan? Noong Tuesday daw naoperahan ang Secretary Ted Herbosa. Ayan, pero ang tanong ay nakasiklib ba siya o siya ay magre-resign na o papalitan siya? Ayan, well, kung kanya ng sitwasyon siguro mainam magpahinga na lang muna siya. Damdamin Bayan. Oras sa Chief Justice Alex Jesmundo. Aba, si Jay. Ha? Sino nga ba ang malakas na papalit sa birang Chief Justice? Susunod na Chief Justice. Aba, si Brad ba? Ayan, malakas ba si Brad ng Utopia? Ha? Aba, matunog ngayon na susunod na Chief Justice eh. Actually, marami yung mga yung nga bang mga senior associate justices, CJ Alex, hindi na nga ba kailangan dumaan sa Judicial and Bar Council? Ha? Abay, kasi siyempre sinasabi na yun daw mga senior associate justice ng Supreme Court, automatic na raw na candidate sa pagiging Chief Justice. Ayan. Sino nga ba ang malakas? Kuya Sam Garland, ha? Mr. Gigolo, ha? Sino nga ba malakas, ha? Ayan, malakas nga ba si Justice Rodil Salameda? Abay, matunog din, ha? Ang Justice Maidas Marquez, ha? Iba talaga ang Justice Maidas, ha? Pero may mga dark horse din dyan, ha? Abay, isa pang dark horse dyan yung Muslim na justice ng Supreme Court, ha? Ayan, Justice Japar Dimaampaw. Damdamin Bayan. Oras sa CJ. Oras sa General Edwin Ernie, alas 8:38. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Wala nang Bayan. Oras sa Sister L. It's 8:47. Good morning, Lakay. Good morning, Miss Cheering Squad. Para kang cheering squad ng ano ba? Los Angeles ito, Lakay. Akala ko Boston Celtics ka ha. Ayan, parang Secretary Sani Angara, ha? Fan ng Boston Celtics. Ano ba yan? Los number lang ang habol ko dito, Lakay, 21. 21 ba yan? Kasi favorite number ko 21. Lucky number ko ang 21, Lakay. 21 ka 10 years ago, ganon. Hindi. January 21 ang birthday ko. Kaya pala. Tapos kinasal ako June 21. Diba? Ay, sorry, July pala. July 21. May meaning sa akin ng 21, Lakay. Pero good morning, Lakay, at good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Diyos marhay na aga sa Indogabos sa mga kababayan ko dyan sa Bicol region. Lakay, gusto ko yung color natin today. Bakit? Red ka, green ako. Anong kinalaman nung... Uniteam dati. Okay, observation mo. BBM Sara tayo dati. Dati kasi Uniteam sila. Ayan. At least fair tayo. Pero bakit gano'n walang kinikilingan, walang kinakampihan. Pinoprotektahan? Walang pinoprotektahan. Ayan. Wag mo na ituloy. Parang champion lang. Ayan. Iba talaga itong si Ninong Simeon Chu. Ayan. Lakay. Gusto makininong din ito, ha? Ayan. Bakit? Dito naglalagay ng advertisement commercial sa DCRH, ha? Kasi mas mas matipid daw sa radyo kaysa sa TV. Ang kulit nga ng radio ad nila, Lakay, number 1 po tayo ulit. Kaya maraming salamat sa lahat ng mga viewers, listeners. Ayan. Kaya sa Lakay, Metro Manila. Yes. At siyempre sa lahat ng mga sponsors po namin, advertisers namin, maraming salamat po, ha? Sa inyong pagtitiwala po sa amin. We love you very, very much. Yes. Damdamin Bayan. Kaya
ano man ang mangyari, Sister L, ayan, maganda man ang kalagayan natin. Ayan, may ups and downs, ika nga, ha? Pero sa hirap ng panahon, marami po mga kuyang mga ateng ang napipilitang umutang para matustusan ang pang-araw-araw na gastos. Loan ang nagiging mabilis na paraan para makaraos. Ikaw talaga, Victor De Leon Lima, ha? Sabi niya, bakit sa private hospital nagpa-opera si Secretary Ted Herbosa? Alam mo siyang tiwala sa mga government hospitals? O kaya DOH hospitals. Oo nga. Ang gagaling naman ng mga taga-PGH, Ayan. Ay, totoo yan, Lakay. Magagaling mga taga-PGH talaga. Wala ba siyang tiwala sa mga government hospitals? Lakay, inaanak mo, si Attorney Jana, dyan inoperahan sa ulo, di ba? Sa PGH. Ayan. But Secretary Ted, ayan, ano sa tingin mo sa mga government hospitals? Mona Lisa Hospitals? Di, Lakay. Ayan. Siyempre, kaya naman doon niya magbayad sa private. Ganun ba yun? Diyan makakita siguro walang tiwala sa Grabe ka talaga. Hindi. Ganun sinasabi ni Birthday Boy Victor De Leon Lima. Ay, talaga ba? Ikaw naman, Sir Vic. Pero alam mo, Victor, mag-iingat ka, pare koy, Kung may natatanggap kang loan offer na hindi ka naman nag-a-apply at pinapaklik kayo ng link para i-claim ito para daw ma-process, abay, ingat-ingat po mga kuyang mga ateng sa mga ganyan, mga lolo, mga lola, lalo po yung mga hindi teki, scam po yan. Hindi naglalagay ng link ang bangko sa kanilang official communication sa kanilang mga customers. Kaya ikaw din, manang Rose Lianes, Ayan, wag masyado nagpapaniwala sa mga text na bibigyan ka daw ng reward, premium. Wag na wag. Hindi ka naman kasali dyan, wala kang mga ina-applyan, Kaya paalala po, huwag mag-click ng links at huwag mag-share ng account details. Yung card number, ayan, login info, at siyempre yung OTP, one-time password. Ito po ay mahalagang paalala mula po sa BDO. Daming Ay, Lakay, nagulat ako. Marami nagko-comment. July 10 pa lang daw ngayon. July 21 ako kinasal. Sorry, June 21 po. Nagulat nga ako sa I hindi na kita stand na-correct. Siyempre, Lakay, dami nating iniisip, lalo na ang impeachment. Ganon. Hayaan na natin impeachment muna. Nakakaumay na. Mahaba-haba kasi yan, Lakay, Mahaba-haba. Mag-showbiz na lang tayo. Meron ka ba dyan pang Lakay? Mamaya, ayan. Mamaya, May pang social anesthesia ka today. Pang social anesthesia. Kasi ang kalikasan nagagalit na, Ayan. Lakay. Lumindol sa Bagyo. kahapon. Lakas-lakas din, Ayan, pagkatapos yung Vulkan Kanlaon, nag-aalburuto na hirap naman. ulit kahapon. Ayan, so ingat-ingat po. O nga pala, paalala nga pala sa mga sumasakay sa mga motorsiklo, motor, Yes, Lakay. Abay, kasi napapansin natin, Sister L, abay, yung lalo yung mga kababaihan na sumasakay sa angkas. Yes, nag-aangkas. Abay, hindi kumakapit dun sa driver. Sa driver. Oo, parang ayaw dumikit man lang yung nagse-cellphone, ayan. Ayun! Oo, Naku, iwasan niyo po yung mag-cellphone habang kayo ay nasa motor. Angkas. Sobrang Oo, delikado yun, Lakay. ayan. Nakaangkas ka, tapos nagse-cellphone ka. Yes, ayaw kumapit. Kung yung dumikit ang dibdib nyo sa likod ng driver, itukod nyo yung kamay nyo. May nakita Pwede ako. naman sigurong ganun, Sa Lakay. balikat, nakahawak sa nakaganon balikat, lang, di ba? Lakay, Oo. Para din sa safety. Ayan, okay, ay naglalagay ng bag. Ayan, gusto magdala kayo ng unan. Ayan. Ang hirap na Lakay, dala-dala ang unan. Unan para ayun na madikit sa driver. Hindi, I think Lakay yung ganun. Pwede yun yung nakaganon. Ayan, Kasi hawak sa medyo balikat. nakaganon ka konti. Oo. Kasi pag ganun biglaan po mahabigan na hindi kayo nakahawak, naka-cellphone. Sabi ko sa iyo. Baka tumilapon kayo. Sabi ko nga sa iyo, at karamihan ng mga ganyan mga babae, Ayan, may nakita nga ako sobrang kampante, Nagbabasa pa ng pocketbook habang sakay. Ang weird. Naintindihan kayo binabasa Seryoso nito. ba yun, Lakay? Oo, nagulat ako. Sabi ko, gusto kong siguro, hoy, sabi ko, kumapit ka, baka ma-aksidente ka. Ay, nako talaga mga
Para po yung yun mga sa ating- kaligtasan ninyo. Yes, ayaw po namin ma-aksidente kayo, ha? Katulad sa nangyari kanina, yung inire-report ni Edniel Parosa, ha? Diyan sa may sa Ambayan, grabe. Ay, oo, ho? grabe yun, lakay. Yung ang anak sakay dun sa motor, Pero ha? ang problema, Diyos ko po, oo. sino ba ang suspect doon, lakay? Yung SUV driver sakay daw ng ng Land Cruiser na hinabol pa, ha? Nakaabot pa hanggang Green Hills pero nahuli siya. Ayan. Anyway, so ang gusto natin, safe po kayong Yes. lahat. Daming Ingat. bayan. Standby, Leta Narciso. Ano ang latest sa Malacanang? Ano yung schedule ng Pangulong Bongbong Marcos ngayon? Standby, Raymond at Paz. Standby mga ng Milky Rigunan. At standby, Val Gonzales, ha? Ano ba ang pasabog ni Ombudsman Boying Remulla sa executive session bukas na umaga? Marami nag-abang dito kay Ombudsman Boying, ha? Ayan. Kaya lang Ombudsman, ayan, dahan-dahan lang, ha? Ayan. Masyado na kayong sumubreta yung pagkabarako daw, ha? Daming bayan. Oras, Sister L. It's 8:55. So I'd like to know where you got the notion. Oras, Sister L. 8:58. Congressman nga ba ang may-ari ng Land Cruiser na nakabangga dun sa rider? Alamin natin, lakay. Sige nga, dahil, ano ang latest? Dahil ang latest dyan yung SUV na may logo, ha? May logo. Hindi pa natin kino-confirm pero merong logo na nakita si Doon sa Edniel sasakyan. sa logo. Logo ng Kamara, lakay. Ala. Oo. Oo. Ito at sangkot to sa fatal hit and run dyan sa may Ortigas. Alamin natin ang detalye mula kay RH52. Edniel Parosa. Edniel. Ikong pambibig ng pulisya, Lakay at Sister L, dito sa pagkakakilanlan ng driver na SUV. brand new. Nasangkot sa isang fatal hit and run incident dito sa Ortigas Avenue, sakop ng lungsod ng Mandaluyong. Kaninang bago pa mag-alas 5 ng umaga, naaresto rin naman kasi kalaunan ng lalaking suspect na mahuli sa bahagi ng Green Hills. Nasakop naman ng lungsod ng San Juan. Sa pagtungo natin sa crime scene, nakita natin, Lakay, na special plate itong gamit ng puting Toyota Land Cruiser na ginamit nga rin ng suspect. Mayroon itong plakang SSS-11. SSS-11? Wow. SSS-11 na tinangkapang takpan ng dyaryo nang maabutan natin. Alam nyo, pagtungo natin dito sa lugar kung saan hinatak yung sakyan, may takip na dyaryo. Lakay at Sister L yung plaka. Plaka. May Sa takip. harap at sa likod. Baging yung conduction sticker na karaniwang nakikita doon sa upper left portion ng windshield, may takip din. Ang ginamit na pantakip, logo ng House of Representatives. Oh. Pero dahil dito sa pagdating ng PNP Forensic Group, binaklas din itong dyaryo na nakalagay doon sa plaka at kaya napitikan natin itong special plate na SSS-11. Pero again, sa mga oras na ito, ay wala pang identity na inilalabas yung pulisya. At ang pinakahuling na update wala kay Police Colonel Reynan Patam ng Mandaluyong City Police, wala sa Coast Range San Juan City, ay dadalhin sa kanilang istasyon itong lalaking suspect o driver ng SUV puting Land Cruiser na sangkot nga dito sa fatal hit and run incident. Bante naman doon sa mga ito na may hindi rin kumpirmado pero lumalabas, Lakay at Sister L, na yung isa sa mga sticker na nandun naman sa lower right portion ng windshield ay sticker ng isang subdivision dito sa Green Hills. Oh. Ay taga rito rin sa may lugar, sa vicinity. Itong sasakyan na ito, yung sasakyan, ang nagbanggit sa atin yan ay traffic enforcer mismo rito sa bahagi ng Ortigas, tapat mismo ng Green Hills Shopping Center. Nasaan yung asan yung driver, Edniel? Sino siya? Yung driver ay in custody ng San Juan City Police. Pero dadalhin din sa pangangalaga ng Mandaluyong PNP in a while dahil yung pinaka-krimen o yung hit and run ay kinasawingan ng isang babaeng angkas ng isang motorsiklo ay nangyari doon sa tapat ng Lasal Green Hills. Sakop naman ng Mandaluyong City pa, Lakay at Sister. Ayan. Hindi ko makita, Edniel, yung nakunan mo na walang takip na dyaryo. Yung, ito, na, Ayan, may ayan, video oh. pala Ayan, tayo. oh. Hindi, Oo. may takip pa yan, Lakay eh. Aha. Yung walang takip. Meron tayong walang takip. SSS-11. Tama. Ayan.
Aba, May sabi si Sir Ed. itanong Dalawang natin sa LTO yan kay Asek Marcus Lacanilaw. Ayan, kung sino ang kanino nakariso itong Land Cruiser na puti. Ayan, brand new ito, ha? Bagong modelo itong Sister L, ha? Oo, lakay. Ayan, oo. Ito sa video ni Edniel, hindi lang natin may pakita. 11, Tatlong S tsaka 11. Pero baka pwedeng ihabol ng TV. Ayan, para makita dahil yung mga ganyan lakay dapat hindi pinagtatakpan yan. Tama, di ba? Pwede nga. Teka muna, sino nagtakip niyan, Edniel, yung driver? Kausap natin lakay yung mga enforcer dito kanina at ang binabanggit noong na-arresto yung suspect ay may dumating na isa pang personality. At yung said personality ang nagtakip ng plaka. Wow. Kaya, Personality. So, Edniel, personality sinong yan? personality ito? Hindi ito yung driver, ha? Artista, politiko? Iba. Ibang tao. Ibang tao. Saka naman tayo dumating, sinundaran din Ay, ito na tapos lakay. pagdating natin, mayroon takip yung plaka. Dalawang version, yung video o yung footage na nakuha natin dyan o pinalabas natin sa TV, isang may takip at isang wala nang takip. Kaya naman, Ito na lakay, kita na. dahil, mismong forensic group o PNPFG, yung nagtanggal dito nung siya sa atin nila yung crime scene kanila. Pero umalis na rin yung authorities. At again, hinihintay na lang natin yung update doon sa custody o kung sino man yung suspect o may-ari na SUV na naka-hit and run. Isang patay, isang sugatan. Ang nasawi ay babaeng angkas na motorsiklo habang yung rider na lalaki ay sinugod naman sa pagamutan. Latest wala rito sa lungsod ng Mandaluyong at San Juan City. Ako si Edniel Parrosa, Laser H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Edniel Parrosa. Sino po ang may-ari ng Toyota Land Cruiser na ang plaka po ay SSS11. Aba. Bago pala kay. Parang Nachi, SSS. Ayan. Or Social Security System. Ayan. 11. Aba, special plate. Ha? Grabe. Ibig sabihin, big time ang may-ari niyan. Big Mahal ang time, bayad niyan. Pero hindi natin alam pa kung sino yung owner. Ayan. At tapos naglagay pa ng sticker ng House of Representatives. Hindi, kasi lakayan, nahihingi lang yan, di ba? Pwedeng idinikit lang. Pwede kang pagawa. Oo, pagawa. So hindi wag nating i-assume agad. Panako sa mga traffic enforcers. Yes, oo. Yung ibang mga medyo may pagka-epal. Okay, pasiklat. So, pasikat. magkakaalaman lakay pagka natukoy kung sino ang may-ari ng sasakyan. Sige, malalaman natin yan mamaya, ha? Narito muna ang report. Ano ang latest sa Malacanang, Sister L? Si Pangulong Bongbong Marcos nagpatawag ng cabinet meeting. May cabinet meeting. Kailangan niya 10 days na lang. Sona na. 20 days lang pala. Wait lang. Ano ba ngayon lakay? Ngayon ay 10. 10. Di 27 ang Sona. Di 20 days na. 17 days na lang. 17 days na lang. 16, pang 17 yung 27. Yes, Sama, 27 ang Sona. 17 days na lang, Sona na. Abay, kailangan ng presidente ng pampabongga sa kanyang Sona. Ha? At saka lakay yung accomplishments report niya. Oo. Kaya lang, Mr. President, salain niyo mabuti, ha? Baka mamaya sasabihin ng ilang cabinet secretary natin, ito ang performance ko. Ha? Tapos, alam naman natin taong bayan na hindi ganyan ang performance niya. Ha? Abangan mo yung paborito mo cabinet secretary. Baka sabihin ng iba, ayan, may mga bago tayong ospital, ha? Kaya lang hindi pa tapos. Ayan, baka mapagtakpan yung mga inililibing na gamot. Ayan. Ba yan? Sige, silat nga muna. Punta natin si Ms. Let. Alamin natin kung anong oras ang cabinet meeting ni Pangulong Bongbong Marcos. RH14, Left Narciso. Ms. Let. Sister Ella, wala pang oras pero pupulungin nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga miyembro ng gabinete ngayong araw. Wala pang binanggit ang palasyo kung anong agenda ng itinatawag na cabinet meeting ng Pangulo. Una rito ay itinalaga ni Pangulong Marcos bilang cabinet secretary si Attorney Benhur Abalos na ayon sa Malacanang ay hindi pang CABSEC ang function dahil tutulong siya sa presidente na umikot sa buong bansa para mas mapalawak ang mararating na mga kababayan. Sa ganitong paraan, masisiguro daw na nararamdaman at napapakinabangan ng bawat Pilipino ang mga serbisyo ng gobyerno. Pero bago ang cabinet meeting, ay dadalo muna ang Pangulo sa inaugurasyon ng Headquarters Presidential Guard Group.
Pagkatapos naman ng meeting ay pupunta si Pangulong Marcos sa diplomatic reception kaugnay ng 10th anniversary ng 2016 Arbitral Award. Lakay? So ano oras ang cabinet meeting? Hapon. Hapon, Lakay, wala pang oras. Pero actually, puro hapon lang yung ibinigay na schedule ng Presidente ngayong araw. Ayan, Oo. Umpisa dun sa inauguration ng headquarters ng Presidential Guards Group. Tapos cabinet meeting, tapos yung diplomatic reception kaugnay ng anniversary ng Arbitral Award. So yan, yung schedule ni Presidente ngayong Biyernes. Para kung nang nakikinita si Miss Let ha sa Ano, cabinet Lakay? meeting ng Presidente Marcos mamaya, baka sabihin niya mahiya naman tayo. Mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo. Sabi, mahiya naman tayo. Ayan, kailangan mag-perform tayo. Baka yan ang sasabihin ng Presidente. Abay, ang daming, baka sabihin ni bias ako kay Secretary Ted Herbosa. Masyado ko siyang favorite. Huwag mo naman daw masyado minimension, Lakay. Abay, yung DOTR din. Nasa na yung PNR train natin? Ba't hindi pa umaabot ng Muntinlupa? Paano aabot ng Bicol Express yan? Ayan, oo. Ano na ang update doon sa subway natin, ha? Ayan, mukhang nasa Valenzuela pa yata. Ilang porsyento na ba? Nakaabot na ba ng Ortigas yan? Alang yan. Yung mga... Gusto niya Lakay magbabanggit ng update yan si Presidente sa kanyang SONA. Ayan. Kasi kasama rin yan dun sa mga ibinida niya nung nakaraang SONA yung mga transportation, siyempre mga infrastruktura. So, malaman natin kung mayroong bago, ano na ba ang development sa mga yan. At saka isa pa, ang Sikihor ba? Ayan, may kuryente na. Hindi ko palalampasin ang nangyari kamakailan sa Sikihor. Ayan. Dahil sa malawakang brownout, napilitan pang magdeklara ng state of calamity sa lalawigan. Naperwisyo nito ang mga taga roon, ang kanilang turismo, kanilang negosyo, ospital, sari-saring serbisyo. Ayan. So, sabi ko hindi kayo nag-iisa Pero grabe yan, Lakay. Nakakaiyak talaga pag gaya ng usapan na high blood Mantakay ako. mo sa SONA pa binanggit ng Presidente Yes, yan. oo, pero walang... Salip na sermonan yung taga-NEA, ayan, Department of Energy. Pero yung dyan Lakay sa Sikihor ay yung crisis dyan, may in-inaugurate na mga bagong planta na dyan. Kailan? Baka groundbreaking lang yan. Ang Lakay ay nadoble na daw ganun. yung capacity. Ayan. Baka sana naman Miss Leth, yung problema namin sa Albay na bata pa ako ngayon may asawa na ako. Baka naman ma-actionan din yan. At hindi lang sa Albay, Lakay, di ba, Puerto Princesa sa Palawan. Ayan, diba? Tourist destination. Diyan sa Marinduque, may nagparating din sa atin ng problema. Ang dami-dami. Mindoro ganyan din Lakay. Mindoro din pala, sa'yo din pala, Miss Leth. Kaya, no wonder si Miss Leth, Lakay. No wonder si Miss Leth, solar na. Solar na. Bata pa rin ako, problema na talaga? Di ba? Ang bira, Grabe. Bantay mo, bata ka pa, may apo ka na ngayon Wala pa nga po si Miss Leth. Ang bira naman. May college na si Miss Leth. Tapos hindi pa. Ayan siguro, Mr. President, ayan yung serbisyo ng kuryente. Abay, akala ko ba lahat ng pati mga ultimong kasulok-sulukan ng barangay ng Pilipinas magkakaroon ng kuryente. Saan? May mga naman Lakay, may mga plano, may mga ginagawa. Kaya lang yung iba nananatiling plano, yung iba ongoing pa rin. So medyo matagal. Kaya halimbawa dun sa amin ang sinasabi, kailangan siyang ma-connect sa grid. Kailan pa mangyayari yun? Paano gagawin? Di ba Lakay? Kasi nga island siya. Kaya Mr. President, sa cabinet meeting nyo mamaya, hambalusin nyo nga yung secretary ng sa bagay wala na yung yung favorite ko ring dating energy secretary, si Lutilia. Ayun, nasaan na yun? Ayan. At saka yung taga-NEA, anong pangalan ng taga-NEA uli? Administrator na yan? Si Nani Almeda. Abang ginagawa niya. Dahil sa malawakang brownout, napilitan pang magdeklara ng state of calamity sa lalawigan. Naperwisyo nito ang mga taga roon.
Ayan, sa Sikihorian, ayan. So, Mr. President, marami pa, Mr. President, ayan, nire-remind lang po namin kayo, Mr. President. Asahan po ninyo, ginagawa natin lahat para matulungan kayo na magpapagaling at lumakas. Ngunit batid natin ang mga realidad sa mga pampublikong ospital. Kanya-kanya ang bili ng medical supply. Kanya-kanyang lakad ng medical assistance para sa bill na hindi kayang bayaran. Kaya sa lahat ng aking binanggit na mga haligi na itaguyod na natin, ang bahaging sasagutin ng PhilHealth, ang sari-saring pondo na pamahalaan para sa medical assistance kagaya ng MAIP, PCSO at yung PhilHealth, Mr. President. Wala namang... Naalala ko yung nagpatuli lang. 20,000 yata ang gastos. Ha? Ang deduction sa PhilHealth, 900 pesos. Portion ng lakay. Halos peraso. ang tagal-tagal pumila sa sa PhilHealth para makakuha na Maliit lang lakay. Oo. Sabi ko sa yung justice nga ilang milyon ang ginastos 50K lang yata ang nabawas. Ayan. So marami, Mr. President, at siguro ready na raw si Sherwin. Ayan. Andali lang, Sherwin, baka makalimutan ko Wala, pagka ganitong nababanggit kasi ng SONA kaya tanong ko nga, Miss Let, sino ba ang writer ng presidente sa kanyang SONA? Kasi noong nakaraan daw mukhang mali yung tema ng writer. Ayan, yung speech writer ng presidente. Alam mo kung bakit? Ang ginawa ng writer ayan, parang ibinandera pa ang pagkakamali nila, ang kakulangan nila, katulad nito. Asahan po ninyo, ginagawa natin lahat para matulungan kayo na magpapagaling at lumakas. Ngunit batid natin ang mga realidad sa mga pampublikong ospital. Kanya-kanya ang bili ng medical supply. Kanya-kanyang lakad ng medical assistance. Alam ba ni Herbosa yan? Siyempre, lakay, alam niya yan. Ang kandidato yata si Yusek Maria Rosario Berhere, ha? Although na marami namang kinukonsidera, pati si yung favorite kong favorite akong doktor ha? Ayan. Ang Mata ni Minggita. Si Doktora Minggita Padilla. Doktora Minggita. At saka yung director ng orthopedic, ayan, kaya lang orthopedic yung pasyente diyan isang taon bago napapalitan yata ng bakal. Yun ang malungkot na realidad lakay. Ayan. Andyan din si Yusek Baggaw. Ayan, si Yusek Chong. Ayan. Si Yusek marami Chong. naman sila diyan Ayan. So maraming pagpipilian. Subukan naman yung iba. Yes. Kasi malay mo lakay, di ba? Oo, nasubukan na itong isa. Wala pa rin. Magaling naman daw magaling man bola. Magaling sa theory. Ayan. Kaya sa World Health Organization, daming nabobola niyan. Pagka nagsalita talaga, bibilib ka, sabi nila. Abay, pero hanggang theory lang. Ayan. Sa implementation, Mona Lisa Hospital ang mga government hospitals natin, nandiyan pala kay si Miss Let, baka nakakalimutan mo. Sige. Aabangan talaga yung magiging talumpati ng Pangulo. Sige. Sabi niya, di ba, na kontento siya sa komposisyon ng kanyang kabinete. Sabi na isang bubit nating justice, ayan, lakay, baka iba na ang tema ngayon, kung noon ay mahiya kayo, ayan, ngayon, ikinulong na sila. Ayan. Mahiya naman kayo. Ayan, kasama kayo sa isloganiring ng presidente sa kanyang SONA. Ayan, mga kababayan, ikinulong na po natin sila. Ayan. Okay nga, Rud, Miss Let, ayan, daldal namin, pasensya ka na. Thank you, Miss Let. Balik sa inyo, Sister El at Mayor. Maraming salamat, Lieutenant Narciso mula sa Malacanang. Ayan, Mr. President. Ayan, Secretary Ralph Recto. Ayan, abay, Secretary Dave Gomez, abay, salain yung mabuti yung mga report ng mga cabinet secretary. Baka mamaya, puro pambobola yan. Mapapahiya lamang ang presidente. Christmas, and so this is Christmas.
Bigyan na nga mo tayo ng premyo. Ayan. Namigay na muna tayo ng premyo lakay. Huwag ka na munang ma-high blood. Oo nga, akala, biyernes nga dapat chill-chill Oh, lang thank tayo. God it's Friday ngayon Pambira lakay. naman, oo. Kaya ang ating ninong ng bayan ay mamimigay ng papremyo dyan sa may Barangay Carmona, Makati City. Pero bago yan, eto muna ang ating word of the day. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH mini component? Eto na! At ang ating word of the day lakay ay claim. Claim. Oh, sa Filipino, pag angkin. Sa Ilocano lakay, ano yan? Kukwak na ita. Ayan. Akin yan. Ayan. Kukwak. Ayan. Kukwak. Parang uwak naman yung lakay. Kasi talagang gano'n ng termino. Kukwak. Ayan. Kwak na ita. Kwak. Ayan. Parang ibon lang. Parang hawk lang. Wak. Ang context niyan lakay dahil, di ba, ang China ay kiniklaim nila na yung part ng Batanes, lahat na lang kinukuha. Klaruhin mo, mga Chinese scholars daw, ayan, hindi pa naman inaangkin ni Xi Jinping. Okay. Ayan, Pero taga-China sila. Yan daw ay parte ng China. Pero sabi ng Pilipinas, false claim yan. Ayan. Bakit nyo ba kasi... Baka mamaya sa susunod, pati sulo, angkirin na rin. Pakalay. Lahat na lang kaya inyo. Total pa mga angkin kayo ng lahat, di ba? Kasi si Limahong, di ba Chinese si Limahong? Chinese. Di ba, ang daming mga, di ba pirata yon ha? Di ba ang daming inangkin na mga... Ano kasi siya lakay? Ano ba tawag ang term sa kanya sa English? Navigator. Ang tawag. Nakalimutan ko yung term. May tawag sa kanya. Yung parang nag-ano siya lakay, parang Marco Polo. Ayan, parang world traveler. Parang nag-expedition, something gano'n. Sige. Anyway. Ito muna, ang ninong ng bayan na nandyan sa may barangay, akala ko barangay Carmona, Cavite kanina ha? Ayan. Makati lakay. Makati. Pero Carmona City talaga, yan ang mga isa sa mga model cities. Yes, kita lalo man na yung si Mayora. Nila, ha? Ayan. Ay, Doktora Mayora Dalia Loyola. Ayan. Ilang beses ang tumanggap ng award dito sa United Nations. International award lakay. Yan ang magayahin ninyo. Ayan. Narito na ang DZRH, malakas Aguinaldo promo. Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Lakay ang ninong ng bayan ngayong 167 days, 14 hours and 39 minutes. Pasko na. Ilang days ulit? 167 days. may 14 hours pala kay. 167 days, 14 hours. Ayan. Ngayong 167 days before Christmas, eto na ang Santa Claus ng bayan. Yes, si Ninong Sherwin, tawagin na natin para sa ating Malacash promo kasama ang Charm Fabcon Purple Eternity na may bango ng 1,000 bulaklak. At sino ang mga nanalo dyan sa Makati City? Ninong Sherwin, Ninong. Yes, lakay at si Sir L, kasama na nga natin ang ating winner sa ating Malacash promo. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Benny Albaran ng Makati. Benny, Tatay Benny, na palagi nakikinig sa DZRH. Ba't ganyan ang suot ni Kuya? Malakas ba ulan dyan? Kasi lakay, dito sa Carmona, umaambon, tapos lumalabas yung haring araw, sumisilip. So, parang may kasalantik balang. Kayo po ba ang ninong ng kasalantik balang? Yun po. Angkas ka ba? Parang kasalantik balang dito, lakay. Nasa traffic yata siya lakay. Traffic enforcer ka ba Kuya o yung nag-aangkas? Hindi po, nagwo-walking po ako dito sa city. Nagwo-walking. Naka-e-bike po ako. E-bike. Nakaputi ako. Opo. Ang pangalan mo, Kuya? Lakay, dahil masipag makinig ng radyo. Opo. Sino po paboritong announcer sa umaga? Si Sir Deo Makalma po. Bigyan lang. Sister L. Bigyan na Aguinaldo si Kuya. Bigyan na yan ng 1,000. Salamat po, Manong Deo at Sister L. At sa DZRH po. Ayun. At happy anniversary po sa July 15. Aba, thank you po. At ganun din po,
Sir Deo, happy birthday na rin. Aba! July 16 at kay Jerry Baha po. At Aba! higit sa lahat. Kabisado Kuya. Kay Sherwin po sa Lunes, July 13. Ayan. Alam mo, ha? Avis listener to, pati mga birthday nyo, alam. Kuya, Lagi po ako nakikinig araw-araw sa DCRH po. Kuya. Magmula po alas 4 Aha. kay Angelo po hanggang po sa 2x2 at saka po sa magandang magandang gabi bayan. Na-mix-mix na niya lakay, pero kabisado niya. Bumati ka na rin ng mga magbe-birthday. Abay, bati mo rin ng happy birthday si Jen Hansel Marantan. Ayan, oo. Uy, oo. Ayan, July 10 din. Narenyo lakay. Oo, Nabati ko po si General Marantan ng happy birthday po. Ayan. Isa pa kuya, bati mo rin happy birthday si Secretary Sani Angara ng DepEd. Ayun. At ganoon din po si Secretary Edgar Angara ng DepEd. Aba, kilala niya. Isa pa kuya, ayan. Bati mo rin kamo si Colonel Noel Mendoza. At si Colonel Noel Mendoza po, happy birthday po. ng Parang si Nanay Lolit. ng TM Calao Masonic Lodge. ng TM Calao Masonic Club. Aba. Lakay, kailangan magdagdag ka dyan. Ang dami mong pinabati, lakay ha. Dapat to additional. Ala rin natira sa sweldo ko, naubos ang talent fee ko eh. Sige. Hula ng age mo, ang edad mo po. Hula mo. Ako po ng hulaan. Hulaan mo nga, Kuya Benny. Hindi, alam mo naman kuya, di ko tinatago ang edad ko. Ako'y 40 plus na. Huh? Ayan. 70 na kayo? Wala pa kuya. Batang-bata pa. 40 plus pa lang ako eh. Pinapatanda mo naman ako ha. Si Kuya Benny tawa-tawa sa'yo. Pa po ni Jotarok po ay nakikinig na ako sa inyo. Ayan. Ito pa kuya. Attorney. Ito pa kuya. Attorney Cam. Ayan, Attorney Cam. Ito kuya, para madagdagan pa yung premium mo ngayon ha. Bati mo rin si Victor Lima. Vic Lima, birthday din. Happy birthday Vic Lima kamo. Happy birthday, Victor De Leon Lima. Aba, alam. Kilala niya si Sir Vic. Ayan, si kuya. Dagdagan mo na. Kuya, si Vic Lima magdadagdag ng premium sa'yo. Ayan, Vic, ha? Salamat po. Ayan. Maraming salamat po, Victor Lima. Ayan, kung ibigay mo yung GCash mo GCash number mo kay Sherwin mamaya, ha? Padadala ka ni Vic Lima. Ayan, Nakaabang na yan. Ayan. Yung GCash mo na lang, Kuya. Ayan. Pero ito kailangan niya masagutin yung ating word of the day. Sandali lang pa. Ito pa, ha? Sandali, bago the word of the day. Ito pa, Kuya. Ayan, gusto rin magbigay ng ayuda sa'yo, ha? Naku, yayamanin na ito, ha? Sino yung lakay? Attorney Cornelio Samaniego Diskaya. Ayan. Si Attorney June. Ayan, good morning. magpapadala daw ng premium sa'yo. Ayan, Kuya. Ayan. Maraming salamat po, Attorney June. Ayun. Sa iyong pamimigay. June Samaniego. June Samaniego. June Samaniego po. Diskaya. Diskaya. Ayun. Dadala ka ng Rolls Royce niya. Okay. Okay, Nino Sherwin. Dahil kailangan masagot mo yung ating word of the day, tatay, para makuha yung ating medium component. Ang word of the day po ngayon ay claim. Yan at ang ating word of the day. Ito ang iyong medium component. Hatid sa atin ng Astron, alagang maasahan. At syempre meron ka rin grocery mula yan sa ACS at sa DZRH. At syempre bangong kabloom ang hatid ng Charm Popcorn Purple Eternity. Kapag nilabahan ang inyong mga damit, gamit ang Charm Popcorn. At syempre gagamitan ng Charm Popcorn ang pinakabago disenyo na DZRH t-shirt. At magwawakas rin ang kahirapan kapag natikman ang Boy Sugba ng Regal Foods International Incorporated. Maraming salamat po sa DCRC, lalo na sa ACS. Ayan. At kay Manong Deo, makalma po. Ayun. Kuya, ayan. Dahil pinasaya mo kami ni Sister L ngayon dadagdan ko ng 1,000 ay yung premium ngayon. Grabe naman sila kay. Maraming salamat po. Deo, at happy birthday po. Ayan. Ito ang pa-birthday sa nila kay Deo. Congratulations. Salamat po sa DCRC at kay Manong Deo. Nako, eto pa kuya. Ang daming mga galante ngayon. Ayan, bukod kay Vic Lima, ayan, Attorney June Samaniego. Eto pa, ha? Si Attorney Vladimir Putin Pilaes Momo. Iba yung ibang klase naman
naman si ha? Attorney Ayan, Pilaes, diba? ha? Grabe mga grabing aginaldo mo ito, kuya. Aga-agang pamasko nito, ha? Limpak-limpak na Maraming salapi. salamat po. Oo, yan. Okay, kuya. Si Ninong Sherwin daw kukuha ng Gcash Yung na lakay. Gcash number mo, Seryoso kuya, yan ha? lakay, ha? Oh, seryoso. Ayan, Ayan. Ninong Ah, Sherwin, seryoso kunin mo na lakay, lang ah. Gcash Kukunin ko number. yung Gcash ito. Baka Yes. mamaya ako mag-abono. Hindi, ito kasi... Ayan, Wala kang Gcash. patay Sige, tayo mamaya. na, Sa Gcash ko na lang. Maya lang po eh. Ganun ba? Maya. Maya, pwede na din yun, Ninong Ayan, Sherwin. oo. Pwede na yun, no? Ayan, pwede Sige, na. basta mamaya kunin namin yung number. e-wallet. Yes, Opo, yes. opo, maraming salamat po sa DCR. Ayan. God bless, Happy kuya. anniversary po. Anong pangalan Thank mo? you. Anong Kuya pangalan mo? Benny. Anong pangalan mo, kuya? Benny... Benny Albaran po. Benny Escudero? Hindi po. Kala ko lakay Benny Tyler. Benny Tyler. Uy, namatay. Patay na si Bonnie Tyler, ha? Ayan, oo. Kikiramay tayo. Wala Okay, na, Ron. oo. Pero, lakay, ito hindi mawawala. Yung mga nanalo na ating mga miyembro ng Kartoda. Ang dami Dito mo yan sa pala. may barangay anong barangay ito? Carmona. Makati City. Cardona Rizal. Para sa ating malakas promo to the max kasama ang Pride Detergent, Calamansi and Jasmine. Toda todo ang pamimigay ng papremyo para sa mga tropa nating tricycle driver. Ito ang Deezer H Malakas Toda Max kasama ang Pride Detergent, Calamansi and Jasmine. Imigay tayo ng boundary sa 5 tricycle drivers sa ating DZRH Malakas Toda Max promo kasama ang Pride Detergent, Calamansi and Jasmine. Labang linis, labang bango. Ninong Sherwin. Lakay, ito na, kasama ko ng mga nanalo ng Deezer H t-shirt sa Wow, ating Malakas popogi. Promo Toda Max. Dito yan sa Kartoda Terminal sa Kartoda. Dito yan sa Carmona, Makati City. Oh. Salamat po sa DCRH. Inang-hina. Matatamlay. Matamlay, Ninong Sherwin. Ayan. Ito, masasaya kayo kasama Kulang natin si sa Winnie the emperador. Pooh. Maraming salamat po. Ayun. Masahin mo na. Maraming salamat ACS DCRH. Ayun. Winnie the Pooh. Tignan mo naman, Winnie the Pooh. Kasya sa kanya yung DCRH t-shirt. Kala ko boy panda. Ayan. Busog na busog. Ito naman na kayo mga nanalo ng Pride Detergent, Calamansi and Jasmine. Maraming salamat po ACS at DZRH. Maraming salamat sa ACS. DCRH. Ayun. Maraming salamat sa ACS at DCRH. Maraming salamat sa inyo mga nagpopogi, ang mga tricycle driver. Ito, mamahalin ng kanilang mga misis dahil nanalo naman ng tig 1,000 pesos. Boundary na, boundary na. Maraming salamat ACS at DZRH. Yun. Maraming salamat CCS at DZRH. Maraming salamat ACS at DCRH. Maraming salamat sa AC. Nabulunan si kuya. DZRH. Sapat to nga para si General Aguinaldo. Oo nga, ano ha? Maraming salamat. Kala ko Mukha Del kang- Torre. At ito kamukha ni Herbert. Maraming salamat ACS at DCRH. Ayun. Maraming salamat sa mga maginas Nabuhog natin. na tatang twister. Mga artistahin. Parang gusto ko humilero dito. Yan Ito o. ka. Yan, barkada ko si Aguinaldo. Oh, mga kalukalike Barkada eh. ko si Herbert. Si Herbert. Herbert So, Bautista. ng DZRH, papromo natin at lagi tumututok. Maraming salamat po. Thank you for making us number 1 na naman!
Sandali lang mga het. Dahil may cabinet meeting mamaya ang Pangulong Marcos. Ipapaalala ko lang sa kanya sa Malacanang yung mga 15 construction companies involved sa flood control scandal. Abay, bakit nawala na yung pangalan ng iba, Mr. President, ha? Abay, kayo po ang mapapahiya dito kung special mention ninyo pagkatapos walang mangyayari, ha? Ayan. Kaya paalala po, reminder sa ating kagalang-galang na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Baka sa dami ng problema nakakalimutan niya. I-remind natin siya. Remind mo nga lang. Hindi pa nakakasuhan ang mga babanggitin kong construction companies at may-ari ng mga kumpanyang ito. Number 1, Legacy Construction Corporation. President Alex Abelido. Number 2, Alpha and Omega Construction Company. Cesara Ruena Discaya. Nakasuhan na ito. Ayan. Nakakulong na. St. Timothy Construction Company. Roma Angelina Rimando. Ayan. Number 4, QM Builders. Engineer Alan Kirante. Ayan. Wala pa tayong balita dyan, Mr. President. Ha? Number 5, EGB Construction Company. Owner Robert Blanco. Nasaan siya? Ayan. Number 6, Top Notch Catalyst Builder. President Yumir Villanueva. Nasaan ang kaso nito? Number 7, Center West Construction. Malu yung listahan ba nito? Binigay mo na ba si Ombudsman Boying? Center West Construction, President Lawrence Lubiano. Sino siya? Sunwest Incorporated, Elizalde Co. Ayan, nagtatago sa France. Ayan. Number 9, Highton Construction, Christopher Quito Co. Pamangkin yata ito, di ba, ni Saldico? Ayan. Number 10, 888 Construction, Engineer Wilfredo Natividad. Nasaan siya? Number 11, Royal Crown Monarch Construction Company. Owner, Romeo Miranda. Eto, sikat na sikata. Ayan, number 12, Wawaw Builders. Mark Alan Arevalo, General Manager. Sino may-ari nito, ha? Ayan. Baggaw. Number 13, MG Samidan Construction. President, babae. Nasaan siya? Marjorie Samidan. Number 14, LRTK Builders. President, Luisito Tique. And the last but not the least, Road EDSA Trading. President, Ryan Willie Uy. Ayan. Yan po, Mr. President, ang hinintay naming resulta sa inyong investigasyon, sa inyong expose. Ano na? Nasaan na sila? Ba't di sila nakasuhan? Bakit dalawa lang? Daming bayan. Kaya mga lakay, ayan, Mr. President, sa dami ng ginagawa nyo rin sa araw-araw para sa bayan. Ayan. At siyempre sa mga kabayan natin, para sa iyong pamilya, trabaho at sa komunidad, madalas napapabayaan na natin ating kalusugan. Pero tandaan, ayan, Lola Malu, ha? Ayan, nakikita kita, ha? Ayan, tatandaan mo, ha? Tatanda ka rin, ayan. Kapag malakas ang katawan, mas kaya nating harapin ang anumang hamon ng buhay, kaya naman kaagapay natin ng fish oil. Lalo yung purified fish oil. Purified kaya free from chemical and metal pollutants. Tumutulong itong mag-maintain ng ating heart health at blood flow. Ang Omega Gold, Dr. Gary C., gawayan sa purified fish oil. At may dagdag pang vitamin E at vitamin D yan. Kailangan suportahan natin ating immunity at tibay ng buto. Naku, isa pang birthday boy. Kabayan Noli Di Castro, kailangan mo kabayan na Omega Gold, ha? Ang inirekomendang gamit ay isang capsule kada araw. Ito ang ating +1 tulong sa wastong nutrisyon para handa sa trabaho at serbisyo. Kaya mga ateng, mga lola, ha? Pumunta na po sa Mercury Drug at iba pang leading drugstores nationwide at hanapin ang Omega Gold. Idagdag ang Omega Gold sa inyong shopping list, mga misis, ha? Ang inyong golden support for health, Omega Gold. Pero mahalagang paalala, ang Omega Gold ay hindi po gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Daming
Sandali lang, baka magaya ko kay attorney, sino? Tumulo yung sipon. Sipon sa ano? Si Attorney Ligutan ba yun? Attorney Ligutan. Nagsasalita, bigla may tumulong uhog. Tao lang. Talagang gano'n kaya nga lakay, sabi ko nga, di ba? May sipon Tayo nga, marami tayong bloopers na gano'n Oras, Sister L. It's 9:37. This time check is brought. Langit ka na nakamonitor ka pa rin. Oras, Sister L. 9:45. Sandali lang mga Val Gonzales at meron siyang flash report. Pero may flash report din si General Andy Centino, ang ating dating AFP Chief of Staff. Sabi at ngayon ay Secretary ng Presidential Advisor on Maritime Affairs. Ulitin ko lang yung sinabi niya kanina sa 2x2 na sa linggo, ayan, July 12, alas 10 ng umaga ay magkakaroon ng sabay-sabay na pagpapatunog ng mga barko, yung mga nila, yung busina nila, Sister L, ha? Ayan, lahat po ng mga barko ay magpapatunog ng kanilang busina to commemorate the 10th anniversary of the 2016 South China Sea Arbitral Award. Ayan, ito po ay para sa paalala sa ating mga kababayan at suporta na rin sa ating tagumpay na nakuha. Ayan, at siyempre, hindi lang mga barko, Sister L, pati mga kampana ng simbahan, ayan, hinikayat na magpatunog din. At lahat, pati mga motorista, ikaw din, Sister L, tayo, ha? Ayan, linggo yan, Sunday ng 10 a.m., ayan, July 12. Ayan. At Noble Sir, ayan, General Andy Centino, ayan, congratulations. At happy anniversary, ayan, sa 2016 South China Sea Arbitral Award. Ayan, dyan tayo nanalo, kaya dapat nating gunitain at ipaalam sa buong sambayanan. At ipamuka sa China. At para marinig hanggang China. Uy, may flash report. Flash report. Flash report. Ang kahilingan o hirit ni Senator Jinggoy Estrada na makadalo sa impeachment trial, ibinasura yan ng Sandigan Bayan. Detalye balita mo, RH5, Val Gonzales. Val. Sister Rel at Mayor denied o hindi pinayagan ng 5th Division ng Sandigan Bayan ang mosyon ni Senador Jinggoy Estrada na sumali o umattend sa mga pagdinig sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte sa 7 pahinang desisyon na pirmado ni Associate Justice Mary Ann Corpus Manyala at 2 mahistrado. Ipinagbabawal ng pwesto habang nakakulong ang isang akusadong opisyal ng gobyerno maliban kung ang kasong kinakaharap ay bailable o may piyansa. Sa mosyon na inihain ni Estrada, nais nitong 3 araw kada linggo sa loob ng maraming araw siyang payagan na umattend sa impeachment proceedings, pero itinuturing ng anti-graft court na mockery o ito ay paglapastangan sa sistema. Laman din ng hirit ni Estrada ang argumento na isang mataas na tungkuling konstitusyonal ang pag-upo bilang senator judge, kaya dapat umano siyang bigyan ng temporary leave, bagay na kinontra ng Sandigan Bayan. Una nang nahawaw mali ang mga abogado ni Senador Estrada dahil sa halip na sa 5th Division ihain ng mosyon ay sa 2nd Division ito unang inihain noong 29 ng nakalipas na buwan ng Hunyo. Samantala, Mayor at Sister L, dito naman sa 3rd Division ng Sandigan Bayan ay umaharap ngayon dito sa korte, anti-graft court, itong mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG sa National Capital Region, maging yung mga doktor ng Philippine National Police. Ito ay para alamin ng 3rd Division ng Sandigan Bayan kung ano yung kasalukuyang sitwasyon doon sa kalagayang pisikal nitong si Senador Rodante Marcoleta.
Yan ang pinakauling kaganapan mula rito sa Sambigan Bayan. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val. Siguro para kay Senator Jinggoy, dapat ma-high blood din siya. Ayan. Para dalhin din sa PNP Hospital, di ba? Ayan. Hindi siya safe sa Oblo. Ayan, although na kapag dito si senador na ito, 4 na beses na nakukulong. Nakaka-4 na siya, Lakay. Pero sandali lang mga Raymond at Baas manang Milky Rigunan. Alam mo, pagka ganitong may bagyo, ha? Ayan, lalo't super typhoon, ha? Ayan, sabi ni Attorney Zulaika Lopez, abangan ang bagyong Inday. Pagka may bagyo, malamig ang panahon, kailangan natin ng pampainit ng katawan. Kailangan ni natural na init sa pagmamahal para meron tayong natural na kaligayahan. Happiness. Kaya dapat express love naturally gamit ang honeymoon tea. May taglay itong natural herbs na tumutulong upang maipadama at maipakita mo ang iyong pagmamahal sa natural na paraan. Director Bert Mosso, ha? Attorney General Arevalo, ayan. Parimanding bahakan. Kasi ginigisi nito ang init ng damdamin mga parikoy, ha? Making its night honeymoon, di ba? Architect, ha? Sabi ko sa iyo, ha? Ang honeymoon herbal tea ay mabibili sa mga suking butika sa halagang 90 pesos bawat sachet. Mabibili sa Mercury Drug, Watson, Southstar, TGP, Generica at iba pang butika. Senator Rafi Tulfo, ha? Subukan mo ito, Sen, ha? Ayan. Subukan mo ang honeymoon herbal tea para express love naturally. Standby sa mga reports. Oras, Sister L. 9:51. Number. Last gist na. Ha? Atras mo pa rin tayo mag-overtime. Standby, Tina Nolasco, Milky Rigunan, Raymond at Paas. Standby doon na Carlos Pobre. Abay, batiin ko lang na happy birthday din. Si Kuyang Romel Michael Jordan ng Calao Lads. Kasabay ni Very Worshipful Colonel Noel Mendoza, ang Secretary ng Bayan, at Jen Hansel Marantana. Happy birthday mga brethren at congrats kay BJMP Chief, Worshipful Brother Director Efren Nemenyo. Ayan, magandang umaga po sa inyo, ha? At siyempre batiin na rin natin Sister L, ha? Ang Under Secretary, ha? Under Secretary ng National Maritime Council, si Yusek Alex Lopez. Aba, sabi ni Noble General Andy Centino, abay, mista pala namin ito sa PMA Class 82. Ayan, good morning, Yusek Alex Lopez. Daming bayan. Sandali lamang, Raymond. Standby Milky, standby Tina Nolasco. Pasok ko nga isa head, ha? Pasok mo natin si Raymond at Paas. Eto muna, pagtestigo ni Vice President Sara Duterte sa impeachment court, maaga pang pagtalunan. Ayon yan kay Senate President Win Gatchalian. Detalye balita mo, RH28, Raymond at Paas. Lakay Raymond. Mayor at Elaine, masyado pang maaga para pagtalunan kung kailangan parapin bilang testigo si Vice President Sara Duterte sa impeachment court. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, nakatatlong araw pa lamang ang impeachment trial at marami pang testigo na pakikinggan at mga ebidensya na ilang at kailangan nilang suriin. Sabi ni Gatchalian, huwag mainip at tiyak na darating din ang panahon ng mapag-usapan ng kahilingan na personal na tumestigo ang pangalawang Pangulo. Matatandaan ng ikalawang araw ng impeachment trial ay nagtungo sa Senado si VP Sara, ngunit hindi para dumalo sa pagdinig, kundi para lang makipagpulong sa kanyang mga abogado. Ang paalala ng Pangulo ng Senado, protektado ng ating saligang batas ang mga isinasakdal gaya ni VP Sara ng right against self-incrimination.
Sa susunod na linggo ay 3 testigo ang nakatakdang iharap ng prosecution. Ito ay sina NBI Regional Director Jeremy Lotok, Attorney Zulaika Lopez na siyang Chief of Staff ni VP Sara at si Captain Belinda Belio. Ito si RH20, Raymond Tadpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Raymond. Ihabol lang ang report naman ng Milky. Ang Batanes, nako nabanggit natin to Lakay, inaangkin naman ngayon ng China. RH12 Milky Rigunan, Manang Milky. Lakay at Sister L, ang Batanes naman ngayon ang inaangkin ng China. Ito ay kinabahalan ni Representative Ciriaco Gato Jr. ng Lone District ng Batanes nang dumalo sa isang academic symposium sa China. Bigyang din ni Gato ang Batanes ay lalawigan ng Pilipinas at ang Ibatan ay mga Pilipino. Ayon kay Gato, ang anumang pag-angkin sa ating teritoryo ay hindi lamang labag sa ating soberenya, kundi matatawag na geopolitical provocation at malaking insulto sa mga Pilipino. Sa naturang academic symposium, iginit umano ng China na ang Batanes ay natural geographical extension ng Taiwan na ang soberenya ay sakop ng China. Sabi ni Gato, ang Batanes ay atin, bahagi na ating kasaysayan, pinagtibay ng ating saligang batas at kumakatawan sa identity ng mga Pilipino sa pamagitan ng mga Ibatan. Dagdag pa ni Gato, ang katapatan ng mga Ibatan ay nasa Republika ng Pilipinas at huwag itong insultuhin ng China. Ako si Ingrid Rigunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Siya pala si Congressman Gato, ha? Sandali lamang, Tina Nolasco, standby Don Carlos Pobre. May rally nga pala sa Maynila. Yes, Lakay, merong rally dyan mamayang hapon. Sandali lamang, Tina, standby Don Carlos Pobre, ha? Relax lang kayo, abutan ng Operation Tulong. Take it away, Het. Number 1 na naman. May high. Business is our business. Sandali lamang, Don Carlos Pobre, at batiin din natin na happy birthday. Aba, birthday din pala ngayon, ha? Nino Lakay. Ni Undersecretary Anthony Alden Aguilar, dating Undersecretary ng DBM and PCGG Commissioner. Aba, binabati ng mga brats niya, ha? Mga Talion Masons. Aba, Yusek Anthony Aguilar, alaba tayo dyan. Your business is our business. At para naman sa ating balitang negosyo, iba't ibang bangko sa bansa inaliso o tinapyasan ng transfer fees alinsunod sa kautusan ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Balitang negosyo ni Don Carlos Pobre. Don. Sunod-sunod na ang pagtanggal o pagbawas ng InstaPay at transfer fees sa mga digital banks sa buong Pilipinas. Alinsunod ito sa pinirmahang kautusan ng Bangko Sentral ng Pilipinas na gawing abot kaya ang mga extra charge sa pagpapadala o pagbabayad ng pera. Ayon sa BSP, malaking tulong ito para mas mapalakas ang digital payment sa bansa. Kabilang sa mga bangko na ginawang libre ang transfer fee ay ang BDO, BPI, Landbank, Metrobank, China Bank, Union Bank, PS Bank, Security Bank, PSB, Eastwest at RCBC. Samantala, karamihan sa mga digital banks ang sumunod na rin sa BSP kung saan libre o 10 piso na lamang ang bayad sa PesoNet at InstaPay. Inaasahan na milyong-milyong Pilipino ang makikinabang sa tapyas at libreng paggamit ng kanilang digital payments. Sa iba pang balita, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar kahapon sa halagang 61 pesos at 60 centavos kada US dollar. At yan ang balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Don Carlos Pobre ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Don Carlos Pobre, sa yung Your Business is Our Business. Nako talaga, ang daming mga ano rito rin, ha? Mga alaskador. Bakit? Ano bang mga sinasabi, sabi, ano ba ang pasabog ng prosecution? Yung bang mga relasyon? Allah, ano relasyon yan? Kayo talaga, oo, ha? At bago tayo magpaalam, Sister L, at batiin din natin sina paring Manding Bahakan, Director Romy
Magsanos ng National Police College. Sila ay nanonood sa atin. Maraming salamat po sa mga pagsubaybay at pagtangkilik dahil sa inyo ay muli number 1 ang DZRH. Manong Joe Fontanilla at Kuyang Freddy Martinez. Oy, pakicheck nga ito ha. Hindi rin maganda ang signal natin sa Isabela. Ayan. Baka naman sa bagyong baka naapektuhan lang ng bagyong Inday. Ayan. Dr. Ferdinand Pagdilang, good morning. At batiin din natin si Kuyang Edgar Ayate. Nagpapabati na happy birthday kay Ateng Len Ayate. At ganoon din, binabati natin ang military attaché sa Spain, si Colonel Joseph Dator. Abay, nakinig sila sa atin, ha? Aba, mga imported, ha? At si Ma'am Petzold, ayan. Abay, nanonood naman sila sa Leipzig, Germany. Yan. Guten Morgen. At yan po mahabihan ng kabuuan nating palatuntunang damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. Sister Al po, Elaine Apit. Stay safe. God bless. Operasyon Tulong susunod na. Wonder Woman, Lugaw Queen, Miss May Binauhan. Bye-bye. Thank God it's a Friday. Happy weekend. Oy, bukas sa Spotlight, 6 to 7 p.m. Bye-bye. Ingat-ingat. This time check.